Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Masamang balita ito para kay Sara Duterte, kung magkaganon, dahil po mga kabunyog tila kampanti na kampanti ngayon itong kampo ng mga Duterte dito kay Sara, dahil sa natanggap nitong mataas na trust rating sa Pulse Asia. Tila kampanti sila na nakuha na nila ang damdamin ng taong bayan. Dito sila nagkakamali, marahil nakalimutan na ng taong bayan ang ginawa nitong si Sara Duterte. Pero kung mag-umpisa na ang impeachment trial nito sa Hunyo, dito natin makikita na dadaustos ulit ang trust rating nitong si Sara. Ayon po kasi sa presidente ng Pulse Asia, hindi sana tumaas ang rating ni Sara Duterte kung natuloy lang ang impeachment trial nito, dahil dito tila nakalimutan ng ating mamamayan ang mga ginawa nitong si Sara sa kaban ng ating bayan. Sinabayan pa nito ang pag-aresto dito kay Digong Duterte at pinamukhang kawawa sila sa mata ng taong bayan. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi nitong presidente ng nasabing survey, panoorin po natin ito. Bakit naman tumaas itong trust and approval ratings ni Sara Duterte? Well, maraming kadahilanan. Isa siguro yung kanilang mga pahayag, yung kanilang paniniwala na parang may simpatya sa kanya, no? Hindi ko lang maintindihan kung saan nanggagaling yung simpatya, no, sa pamilya. Kasi kung titingnan natin, ang katotohanan dyan ay batay na siya sinasabi mga legal expert, legal naman yung ginawa sa kanyang ama. Yan ang isa, no? Yung sinasabi ko ang disinformation, yung naratibo na pinapalating nila na hindi dapat ito ginagawa sa isang dating Pangulo, na ito yung pag-aabuso ng kapangyarihan. At ang nagiging biktima, hindi lang yung tatay niya, kundi pati siya. Nakita na natin yung pagtaas niya, pagbalik niya sa mayorya nung final yung impeachment case, noong February, Christian, umakyat na siya to a majority trust and approval rating noong February. So, nag-iba rin kasi yung tindig at lengguwahe ng Vice Presidente na itong nakaraang buwan. Napapansin mo ba, Christian? Medyo medyo nag-behave. Nagpaka-prim proper. Kung ikukumpara mo nung nakaraang taon, sa communication research, diba, meron ka tinatawag na semiotics. Yeah. Yung pag-aaral ng imahe, yung visual, yung imagery, yung lengguwahe, etc. etc. So, may projection, no, na maaring nakakakuha ng simpatya, nakakakuha ng pagtitiwala. Bagamat, sa katotohanan, sabi nga niya, binawasan budget, hindi niya ginagawa, mas konting ginagawa niya trabaho kaysa ngayon. Siya na mismo nagsabi nun, di ba? So, yun yung isa pang pagpapaliwanag dito. Okay, so mukhang nakalimutan na ng mga tao yung kanyang pagmumura, yung kanyang kabastusan. Nag-iba nag-U-turn di ba? Tapos, ang isang nakatulong dito, Christian, pag ginawa mo yung process tracing, siguro kung natuloy yung impeachment trial, hindi siguro ganito ang numero niya. Dahil may momentum. Parang nabigyan siya ng reprieve, di ba? Patuloy yung Good Governance Committee hearings, yun ang dahilan kung bakit bumaba yung kanyang trust and approval. Tapos nag-file ng impeachment, pero pagkatapos ng pagpa-file ng impeachment, wala nang naganap, no? Hindi natuloy yung impeachment trial, ayon sa pamunuan ng Senado, hindi na nila makakayanan sa susunod na pag nagbukas ang kanilang session. So, nabigyan ng narinig nga si Sara dun sa mga aligasyon, mga batikos na dapat ay dun sa impeachment court ay mapapatunayan kung siya ba'y dapat parusahan o hindi parusahan. At yung bigat ng ebidensya na dapat nahirap na sa kanya, na sa mamamayan, ay pinagpaliban hanggang sa susunod na kongreso na. So nakatulong sa kanya itong hiatus na ito. Tapos nag-intervene pa itong pag-aresto kay Digong na nararapat naman dahil batay rin to sa ating mapirmahang kasunduan sa ICC, na sakop naman to bago tayo naglumisan sa ICC. Pero nabigyan nila ng kakaibang storya na
Sabi ko nga sa isang yung bakit tumataas yung suporta ng mga kandidato ng PDP, parang na-activate yung kanilang mga supporters. Okay. Lalo na in the case. Doon sa in-explain mo, Prof, no? Parang it seems to me, short memory talaga yung mga Pilipino. Or, for lack of a better term, ipagka-fickle-minded. Kung ganun kabilis makalimot, ganun kabilis mag-swing yung kanilang opinion sa ganitong bagay na napakaseryoso? Hindi naman ganun kalaki yung inakyat ng kanyang approval and trust to begin with, no? Although it's beyond the statistical margin of error from survey to survey. Kasi pag tinignan mo, for example, yung trust niya, yung balance of Luzon, yung pinamalaking bahagi ng populasyon ng ating bansa, less than majority pa rin ang trust and approval. Ang medyo tumaas talaga ang kanyang approval at trust ay sa Visayas at sa National Capital Region. Yung NCR lang talaga tumaas eh. From less than majority, parang 22 puntos yung approval, 23 puntos yung pagtitiwala. Magtataka ka, bakit si NCR? No, the NCR has greater access to the internet, 9 out of 10 compared to 8 out of 10 nation across the country. Maaring may mga mobilization sa NCR na naka-apekto. I could probably provide a number of reasons, but even in the past, yung suporta ng mga Duterte, hindi lang sa Mindanao, makikita mo rin sa National Capital Region. At saka yung tanong regarding the approval dun sa performance or performance rating ng Vice President. I'm just thinking, maliwanag ba sa mga respondents kung ano yung trabaho ng Vice Presidente? Kasi technically, walang gagawin trabaho yan di ba? Yeah, wala. Hayahayang buhay yan Tapos, hindi mo rin matatanggal na hindi naman siya sinisisi na ng mga tao dun sa kalagayan nila sa kanilang buhay, no? Kasi dinistansya na niya yung sarili niya sa presidente. Kumbaga nakinabang rin siya dun sa kanyang pagdidistansya. So, ang pinapanagot na lang ay yung presidente kahit na walang ginagawa vice-presidente. Naisip ako, wala naman talaga siya ginagawa. Oo nga. Hindi, sa Constitution, wala naman talagang expected na trabaho sa vice-presidente kundi intayin na mamatay o permanently ma-incapacitate yung nakaupong Pangulo, di ba? Pero kung gusto niyang gumawa ng trabaho, pwede niyang gawin. Pero she's not required to be part of the cabinet, di ba? Hindi naman requirement siya to be part of the president to appoint her. And in her own words, I remember after the budget was passed, she basically apologized for the budget cut and said that she cannot continue with the work that she was doing previously. So that means reduce talaga yung kanyang output. Kaya medyo nakagulat din bakit tumataas yung approval. So, impression ng tao yan na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Pero hindi natin masasabi na sa pangkabuuan, naiintindihan nila kung ano yung tungkulin ng vice-presidente, ng presidente ng Senado, at lalo na yung tagapagsalita ng mababang kapulungan. Naisip ko lang, Prof, no? Meron ba kayong survey before kung saan tinanong, or baka pwedeng tanongin in future surveys kung wala pa, yung pagtingin ng mga Pilipino doon sa foreign policy, in particular kung pro-China yung isang kandidato? Kunwari, pwede ba tanong? Meron lang tinanong, no? Ito yung rider question ng StatBase. Nailabas na ito, yung, di ba napag-usapan natin? Yung iboboto mo ba yung pro-China? Yun lang. Pero kung itatanong natin sino yung parang perception na sino ang pabor sa particular na polisiyang ugnayang panglabas na maka-China, kung papaboran nila, hindi pa. Wala kaming item pa sa survey. Parang interesting yun no? Tanongin kung naniniwala ba silang mas kumikiling sa China, yung mga katulad ni Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Sara Duterte, di ba? Pwede rin tanongin kung si Bongbong Marcos pa, di ba? Ako personally, I would want to know kung ano yung magiging tugon dyan ng mga kababayan natin. Attorney, totoo ba yun? Tumataas daw ang survey rating ni Sara.
Kung tumataas, bakit kaya attorney tumataas yung survey rating niya? Ang totoo, ayaw kong i-discuss ito noong isang araw. Kasi alam nyo, ang usaping ito kasi pang ano ito eh. Hindi ito pang abogado. Mga ano yan eh, ang nagsasagawa ng survey, mga statisticians. So sila ang pwedeng makapagpaliwanag niyan. Sila ang pwedeng makapagpaliwanag niyan. Mahirap naman na magbibigay tayo ng ano dyan, ng sasabihin natin, hindi totoo yan. O kaya sasabihin natin, totoo yan. Ano yan eh, mahirap. Wala tayo sa posisyon para sumagot ng tanong na yan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan, masela na issue ito. Pero maganda dahil na-interview si Ronald Holmes. Si Mr. Ronald Holmes, siya ang director o pinuno ng Pulse Asia Research Incorporated. O dahil siyempre siya ang pinuno, siya ang nagsasalita kapag may mga katanungan sa Pulse Asia. Magandang malaman natin anong paliwanag niya. Yan. Kasi ibig sabihin niyan, mayroon siyang analysis niyan, ano kaya ang posibleng dahilan. So, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Ronald Holmes, ito yung sinabi ni Ronald Holmes. Ayan. Ito po ang sabi ni Ronald Holmes. Kung natuloy, mula ito sa interview ni Christian Esguerra, kung natuloy yung impeachment trial, hindi siguro ganito ang numero niya. Parang nabigyan siya ng reprieve. Yung Good Governance Committee hearings, yun yung dahilan kung bakit bumaba yung kanyang trust in approval. Pero pagtatapos ng pag-file ng impeachment, wala nang naganap. Yun ang analysis ni Ronald Holmes, President ng Pulse Asia Incorporated. Yun ang paliwanag. Kumbaga, kay Ronald Holmes, syempre papanindigan niya yung survey nila. Kumbaga, dahil sila yung nagsagawa ng survey, para sa kanya, totoo yung survey nila sa Pulse Asia. Pero ang paliwanag niya, bakit kaya gano'n na tumaas yung survey rating ni Sara? Biniblame niya ito doon sa pagkaantala ng impeachment trial. Ayon kay Ronald Holmes, maaalala na pabagsak na yung trust at approval rating ni Sara. Ang dahilan ng pagbaba ng kanyang trust and approval rating nung lumabas sa pagdinig ng Kamara yung mga katiwalian ni Sara. Kumbaga doon talagang lumitaw yung paglustay ni Sara ng pundo ng bayan. At may mga ebidensya. Lalo na nung na-impeach si Sara, talagang makita na ang tao hinihintay yung pagpapatuloy ng trial. Kasi doon talaga makikita kung ano nga ba ang mga ebidensya laban kay Sara, kung ano naman ang sagot ni Sara. Kaya ang ayon dito kay Professor Ronald Holmes ng Pulse Asia, kung nagtuloy-tuloy yung impeachment trial, sana hindi ganyan na magiging maganda ang approval at trust rating ni Sara. Parang reprieve nga, parang nakapagpahinga. Parang nakapagpahinga si Sara. Kaya ayon dito kay Professor Ronald Holmes, pero kung natuloy yung impeachment trial, magiging yung momentum sana kasi sabi niya yung mga pagdinig ng Kamara, yung committee yung House Committee on Good Government and Public Accountability, doon lumilitaw yung nawawala na ang tiwala ng tao kay Sara at saka yung tiwala at approval. Kaya nga bagsak na noon ang approval at trust rating ni Sara Pero biglang natigil Biglang natigil. Kaya ayon kay Professor Ronald Holmes, kung natuloy yung impeachment, hindi siguro ganyan. So, kung papaniwalaan ang sinasabi ni Ronald Holmes, kasi sila naman ang nagsagawa ng survey, yan ang paliwanag niya, ibig sabihin, pag nagsimula ang trial, diyan lalabas na naman araw-araw ang mga nakakasukang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Ang garapalan na paglustay ng pundo ng bayan,
kung papaniwalaan ang paliwanag ni Ronald Holmes, babalik yan sa sitwasyon na babagsak na naman ang approval at ang trust rating ni Sara. Ano? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Yan yung ano. Tulad ng sinasabi ko, ayaw kong mag-comment kasi may mga comment ang ano natin. Hindi, attorney, false Asia yan. O sabi ni Jerry Silpono, survey, hindi ako dyan naniniwala. Ha? Kung naman mga kabunyog, mahirap naman na sabihin kong hindi totoo yung survey. Ha? Ayaw ko naman ng ganon. Kasi wala naman akong basis para sabihin hindi totoo yung survey. Saka tayo naman, nire-respeto naman natin kasi professional sila sa trabaho na yan. Statistician sila. Tayo, hindi naman tayo statistician. Ha? So, i-assume na lang natin yan. Yan ang ibig sabihin yan. I-assume natin na tumataas nga ang survey rating ni Sara. Okay? I-assume. Hindi ibig sabihin na tinatanggap natin, ha? Ina-assume lang natin. Ibig sabihin, ipagpalagay ng tama nga o totoo nga na tumataas ang survey rating ni Sara. Ipagpalagay na. Ipagpalagay ng tumataas nga ang survey rating. Anong dahilan kung tumataas man? Yan ang paliwanag ni Ronald Holmes. Sabi ni Professor Ronald Holmes, malaki ang naging epekto niya na hindi natuloy yung impeachment. Kumbaga yung yung momentum na sana napabagsak na yung survey, yung trust and approval rating ni Sara, pabagsak na. Dahil nga nakita ng tao, grabe pala, garapal pala ang vice presidente, grabe pala to. Ha? Yung mga Mary Grace Piatos, ha? Doon talaga na ang tao, tas 11 days inubos mo ang 125 million. Grabe. Ha? Tapos nung lumabas na doon na yung palang wini-withdraw, ini-encash na mga cheque sa confidential funds, ang laki-laki. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Professor Ronald Holmes, kung siguro nagtuloy yung impeachment trial, hindi mangyayari ito na nakarecover si Sara. Para nakarecover siya, reprieve niya nakapagpahinga. Hindi na siya pinag-uusapan. Hindi na pinag-uusapan yung mga korupsyon niya. Shout out kay Tisha Marzo. Birthday niya pala ngayon. Happy birthday, kabunyog Tisha Marzo, ha? Happy birthday sa'yo, ha? Bubutit na nakita ko yung yung comment mo, ha? So, ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ko, ha, hindi ko sinasabing totoo yung survey. Ang sabi ko, assuming, sabihin na natin, ipagpalagay na natin na totoo nga yung survey, na tumataas yung survey rating niya ni Sara. Anong dahilan? Kasi kung dati nakikita na ng tao naggarapalan ang korupsyon ni Sara doon sa confidential funds dahil sa halos araw-araw sa isang linggo, ilang beses na pinag-uusapan yon, pinikita ang mga ebidensya, bigla ngayon natigil. So ngayon, ano nang mangyayari? Ngayon, pag bumalik yan, kasi matapos lang ang eleksyon sa Mayo, sa June 2, magre-resume na ng session ang Kongreso. At ang Senado, magre-resume na rin ng session, pag-uusapan na yan, impeachment na yan. So ibig sabihin, yan ang problema, mga kabunyog. Yan ang problema kay Sara Duterte. Sila Sara Duterte, ang pagtaas ng survey rating niya, kung totoo man, hindi naman dahil sa nagiging siya sa tao. Hindi naman ibig sabihin sa talagang kumbinsido na sa kanya ang tao. Natigil lang kasi yung paglabas ng mga issue laban sa kanya. Pero pag lumabas na yung mga ebidensya, kasi impeachment trial na yan, araw-arawi na yan. Pag nagsimula ang impeachment trial sa June 2, pag-uusapan na ng Senado ang impeachment niya. Araw-araw lalabas dyan, didetalihin dyan ang korupsyon ni Sara. Lalabas dyan ang garapalang mga pangkukurakot niya, panglulustay sa pundo ng bayan. Pag sinurbay yan, totoo din yun. Pag sinurbay uli yan, bagsak yan. Kasi ibig sabihin, yung approval at trust rating niya, hindi naman dahil
tumaas ang tiwala sa kanya at ang approval niya. Ibig sabihin lang, hindi na lang kasi napag-usapan yung mga issue sa kanya. Pero yung issue na yun, nandyan yun eh. Pinabilang muna kasi nga hindi pinag-usapan ng Senado. Pero pag pinag-usapan yan, pag pinag-usapan na uli yan, didetalyihin na yan isa-isa. Talagang hindi rin may didepensa ni Sara kasi talagang matitibay yung mga ebidensya. Ano yan? Babagsak uli ang survey rating niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.